Magandang araw! Handa na ba kayo sa ating kwento? Ang kwento na ito ay patungkol sa pagmamahalan ni Randy at Esther. Bata pa lamang si Randy noon at sa edad na 11, minsanang isinama siya ng kanyang ama sa pamamasada ng jeep. Sa bawat pasahero na sumasakay, siya ang tumatanggap ng pamasahe at tagasukli. Nasa likuran siya ng kanyang tatay. Tanghali na noong inabot sila ng gutom. Dahil nga hindi sila nag-agahan kaya diretso na tanghalian, nasa bandang 11:00 na noon ng umaga. Sa maliit na karinderya, malapit din mismo sa parkingan ng jeep sila kumain. Dito na umorder ang tatay niya kay Aling Ason. Sinabi ng tatay ni Randy na mamili na siya ng kanyang uulamin. Dito naman pumili si Randy ng kanyang gusto at dahil busy si Aling Ason, tinawagan ni Aling Ason ang kanyang pamangkin na si Esther. Dali-dali namang binigyan ni Esther si Randy ng napili niyang pagkain. Wala naman kakaiba sa kanila sa araw na yon. Normal lang na walang emotion, walang ngiti, at wala talagang kung ano. Habang kumakain sila ng tatay niya, sinabi ng tatay ni Randy na yang si Esther magkasing edad lang kayo. Masipag yan si Esther pag walang pasok. Dito tumutulong sa tindahan ni Aling Ason. Hindi ko naman sinabi na tulungan mo ako palagi at samahan sa pamamasada. Sa katunayan nga ayaw ko sumama ka, kasi nababawasan ang espasyo ng upuan pag andyan ka. Pinasama lang naman kita para makita mo ang realidad ng buhay. Para makita mo kung paano humanap ng pera para lang makasurvive. Kaya ikaw Randy, pagsipagan mo mag-aral at tumulong sa gawaing bahay. Tulungan mo ang nanay mo sa pagbabantay ng 2 mong kapatid. Lahat ng sinabi ng tatay ni Randy, tinatandaan niya. Iniisip niya na lang na balang araw siya mismo ang mag-ahon sa pamilya niya. Isinasa-isip niya na mag-aral ng mabuti para makahanap ng trabaho at matupad ang pangarap ng kanyang pamilya. Sa sumunod na linggo, sumama ulit si Randy sa kanyang tatay. Tulad ng nakaugalian na kanyang tatay, sa karinderya ni Aling Ason ulit sila kumain. Habang kumakain sila, napalingon si Randy sa dumaan sa harap niya. Nakita niya si Esther na nakabihis at ang tumawag ng pansin niya. Ang kinis ng balat ni Esther. Tumagal din ng ilang segundo ang kanyang pagtitig sa dumaan na dalagita. Sabi, ang tatay niya, bilisan na nating kumain dahil tayo na siguro ang kasunod sa pila. Simula noon, tumatatak na sa isip ni Randy ang imahe ni Esther. Naisip na din ni Randy na magsimba. Sa sumunod na mga araw at linggo, hanggang sa inabot na din ng buwan, hindi na sumama si Randy sa pamamasada. Sa mga panahon na yon, nagsimba din siya, ngunit hindi naman niya nakita si Esther na minsanan nang sumasagi sa kanyang isipan. Lumipas ang 5 taon, nasa senior high na si Randy. Nag-enroll siya sa isang national high school sa minmong bayan lang din nila. Dito din pina-enroll ni Aling Ason ang dalaga na si Esther. Sa unang araw ng kanilang klase, sinabi ng kanilang advisor na tumayo sila pa isa-isa at magpakilala. Maya-maya pa, may napansin si Randy na pamilyar na mukha. Sabi niya sa kanyang sarili, ito yung babae na lagi ko naiisip noon, ngunit nalimutan ni Randy ang pangalan ng dalaga. Dahil nga sa pagbabago, ang panahon, hindi na rin nahihiya di Randy. Kaya noong nagring ang bell dahil reches na, naunang lumabas si Randy at inaabangan ng dalaga. Ngunit natagalan ng paglabas si Esther, pero hinintay niya pa rin talaga ito. 10 minuto ang lumipas, sa wakas lumabas na rin ang dalaga. Nilapitan niya ito at tinanong, "Hi, familiar ka po sa akin, puwed ko ba malaman kung pamangkin ka ba ng Ali na nagmamay-ari ng karinderya malapit sa palengke?" Hindi naman nagatubiling sumagot si Esther. "Opo, tiyahin ko po iyon si Tia Ason." "Paano mo po pala ako nakilala?" Dito wala talagang natandaan si Esther sa mukha ni Randy. Hindi rin naman kasi nagkaroon ng pagkakataon na titigan niya si Randy sa mga panahon na iyon. "Pasensya ka na po kuya, hindi po talaga kita natandaan." Sinabi din naman ni Randy, "Ayos lang yun. By the way, ako pala si Randy. Lagi kaming kumakain dati sa karinderya niyo. Hindi mo lang siguro matandaan kasi sobrang bata ko pa talaga noon. Pwede ko bang makuha ang FB mo?" Hindi naman nag-atubiling ibinigay ng dalaga. To be continued.
Mga kamarites, maraming salamat at umabot ka dito banda sa ating kwento. Paki-like na lang at magkomento sa baba para sa inyong mga reaksyon. Huwag na rin kalumatan ang mag-subscribe para masundan ang ating mga kwento. Hanggang sa muli, paalam.